Eto naman si Ate Gina, kasamahan din siya ni nanay. Namamalimos din siya na may dalang papel na nakasulat dun yung pangalan niya at gamot ng anak niya. At nagulat ako sa kwento ng buhay niya. Ang sabi niya, hindi daw siya taga dito sa Pangasinan. Napunta lang daw siya dito dahil binenta daw siya at nirecruit ng nagngangalang Tata. Sino po si? Kita, yung kahit may namin sa Mindanao, siya ang nagsila sa buhay ko. Kasi hindi naman ako nagkagalit ko sa nakaliliwal sa tata. Kasi bininta ko na yung ano. Sa ano pa ako bininta ko Wait po, taga Mindanao kayo. Ilang taon po kayo kinuha ng Tata? sa si ate. 14 years old, kinuha ka sa Mindanao nung tinatawag mong Tata. Babae po ba yon? Oo, tata ko sa bahay. Sana po mabigyan ko yung mga po ang tata ko na hindi pa sa dagopan. Ano pong buong pangalan nyo? Ito po pangalan ko. Ito po ang tunay niyang pangalan, Gina Abesia. Abisya po. Abesia, Gina Abesia. Bali po yung nakasulat na kontra tubex. Ano po yan na Para sa subok lang. gamot po yan nung anak niya. Sinulat po yan dyan kasi hindi po siya marunong magbasa at magsulat. So pinapakita niya po to sa mga tao. Nagpapakilala siya na ito yung pangalan niya. Tapos ito po yung gamot na kailangan ng anak niya. Bali po si Ate Gina ay taga Mindanao. 14 years old po siya nang ma-recruit siya ng nagngangalang Tata. Pininta ko ng ano po, ahensya po, ang pinakasapasahan nila. Binenta siya sa iba't ibang ahensya from Mindanao tapos pinagpasapasahan daw. Ang po ako bumili. Ang nagdamit sa akin po, Arabo, hindi ko maintindihan, at tinuro kanila akong pampatulog at may pinag-iilan sa akin na hindi ko maintindihan, kung pinag-iilan nila ako lang. At doon na rin ako hindi nakalakala sa hindi. Nang 14 years old kayo, Opo. you mean po may nangyari? Na-rape po kayo? Din ako po, pero isang linggo din ako na nilagay yung bunga ng tali ko at nagposas din ako at pinupok ako na latigo at pinasuan ako ng kandila. Wag na lahat na lang po, wag na lang. Sige po, para alam nila. Naiiyak si nanay, kawawa naman, nanawagan siya sa mga nay, halika pa, sabihin mo yung pangalan ng nanay at tatay mo. Halika, nahihiya siya. Ay, naiiyak siya. Sige lang, para ano. Kasi kaya ginagawa nila sa akin, nalala siya natin. Sa narinig ko po nakita yung nanay. Ano pong pangalan ng nanay at tatay niyo? Gregorio Abisya po yung tatay ko. Gregorio? Abisya po. Abesya? Ang nanay ko po rin ay Diyos Babano. Remedios Babano naman daw yung nanay niya. Saan po kayo sa Mindanao? Badbaran po. Butuan, Badbaran. Badbaran. Butuan City po. 14 years old pa lang daw po siya nang kinuha doon. Ngayon po ilang taon na kayo? Hindi ko rin alam po. Kasi hindi ko mapigilan. Sige po, sige. Ay po, umiyak na maraming siya po. Paano po kayo nakatakas sa Olongga po? Tinulak po yung amo ko eh. At nakatakas ako. Saka yung amo ko, yung anak niya, nililip nila po yan. Pag wala yung mama niya, ito lang asawa niya. Ako yung po yung hirap kong nabantayan niyo. Kung bata pa ako yun. Ako yung tiyong kumanap ako ng suko. Ako yung po ate. Yung ginamit nilang palabas ko, ako yung po. Ay, nasoko na po yung buhay nyo. Iniwan ako ng mga... Iniwan ako ng kahit bahay. Ako yung girip nila noon po. Ako yung ate. Ay, may iba pang istorya yung buhay nyo na pinasok naman ng soko, isinadula.
Nung wala ko nanay, ako na po lahat. Ako yung iniwan ako sa hindi ko pinala. Ganun. Malayo ko nung nangyari. Please na lang. Opo. Ngayon gusto niyo pong makauwi. Ngayon po nakapag-asawa kayo dito. May asawa-asawa ko pero wala na buhay. Wala. Wala po yung asawa ko namumulot ng basura lang. Mm-mm. Pero hindi rin sapat. Minsan nagpapatsara rin, minsan palagi siyang dito. Yung anak niyo po ngayon. Ano po, tugat yun na yun. Naburito nga po lumalampal. May bago pa lang yung gamit yung mga anak ko. Mm-mm. Pag-celebrate yung mga anak ko lang ako. Namamagdima din ako. Ngayon po wala kayong contact sa mga magulang Wala niyo. po. Kasi hindi ko marunong magsulat atin. At isa po, ano po, gusto ko makita yung mukha ng nanay ko. Hindi ko makita yung nanay ko. Kahit anong gawin ko, gano'n ko hirap ng buhay, gano'n. Gano'n yung buhay. Kasi lahat ang mga tao dito, hindi nila kasi natindihan ang buhay ko. Kasi hindi nila hawak ang isip ko kasi. Nananawagan po kami kay Tatay Gregorio Abencia, Abi siya po. taga Mindanao, at saka po kay Hindi ko trabaho po. Remedios Babalo, taga Mindanao. Andito po si Gina Abelencia, Gina Abesia, yung anak niyo pong 14 years old pa lang, nawala na sa inyo. Andito po siya ngayon sa Dagupan. Nananawagan po siya, sana makarating po sa inyo na makauwi daw siya dyan. Ano pong gusto niyo sabihin sa mga magulang niyo? Sana naman kahit bilang hindi sila makapunta dito sa akin po o buhay pa man sila o ano, sana magparamdam naman sila sa akin dahil miss na miss ko rin sila. Gusto ko na rin sila mayagap pero wala po nagawa. Yun lang po. Gusto ko na lang. Ang buhay ko. Ginagawa kasi yung mga tao ginagawa nila sa buhay ko. Kahit sinong lalaki ko yung nabihit lahat. Ako yung nagkumalag susuko. Halos namatay ako, halos rin. Pero po sila ko nang matulong sa akin. Ako yung pero natala sa ako yung ako. Ako maraming suko. Pero tao nandun sa buhay ko. Minsan, kung dumating ako dito sa grupo, wala akong kilala, natutulog ako sa rentinwan. Pag umaga humingi ako, wala asawa ko siya. Customer ko siya, naging asawa ko. Basta parang kumapit lang ako nung kasang buhay ko kawapit naman. Kasi siya ka natin, bilang buhay ko. Po. At uwi na ako kasi kawawang anak ko. Kumarin. Sige po. Uwi mo na ko sa tulong ko. Sige po. Bibili mo na ko ng bigas. Sana makita sana ako ng nanay tatay ko po. Sana makita niyo ni nanay at tatay niya, guys. Sobrang Hello po. nakakaya. Tapos Ina, na nabawa ng anak niyo. Sana magkilala niyo po ako. Kahit hindi niyo ako mayakap. Sana magkita lang ako sa picture. Buhay pa ako. Ate, kuya, huwag niyo naman ako hintayin na mamatay bago niyo kunin. Sana buhay pa ako. Pasyalan niyo naman ako sa nagpapang ilang taon na ako naghihintay sa inyo. Sana, gusto kita mayakap, kuya. At papa ko. Yan. Guys, pa-share na lang, no? Para makarating to sa mga magulang niya. Maraming salamat po. Yun lang po. At i-share niyo po yung nanay ko na buhay pa ako. Sa tingin niyo po, buhay pa kaya si nanay? Hindi ko na alam din po. Parang pinanawagan na ako, di ba? Kasi sa tagal na di ko rin nakita na, di ba po? Tatay Gregorio Abisya po. Tatay Gregorio Abencia at Nanay Remedios Babano. Remedyo Babano. Pangalan po ng mga kapatid niyo? Hindi po alam.
Nakalimutan niya na. Hindi ko alam po, Nakalimutan sorry. niya na tayong pangalan ng mga kapatid niya. Kasi ang natandaan ko lang kasi po yung mama ko at papa ko. Hindi niya limot niya na. Kasi po yung ulo ko, kasi pinapagpapit kasi. Nalimot niya na daw sa kakabulpi sa kanya sa mga napagdaanan niya. Pinupunta sa ito ng tubo, minsan nawala ko, minsan na-stress din ako, minsan ang bagay din ako. Mas hindi ko na kailan i-spend ng buhay ko din. Lalo lang ako umiiyak. Yun lang po. Gusto ko lang naman bago ako mamatay at makita lang ako ng mga magulang ko. Na sana naman, pag huwag naman nila sabi na doon ako mamatay, doon nila ako pupuntan, wala nang mangyayari. Sobrang nakakaiyak. Pati mga kapatid niya, nalimutan niya na din ang mga pangalan dahil sa dami ng pinagdaanan niya at sa trauma ng pambubugbog sa kanya. Akala ko sa pelikula lang to nangyayari. Bago ako umalis at nagpaalam, inabutan ko na lang sila ng abot ng aking makakaya. Sabi ko, pagtiyagaan na lang muna nila sa ngayon kung ano yung mabibigay ko. Sa ngayon, uuwi akong baon ang bigat sa dibdib. Dala ang mga pinapasan din nilang problema. Patuloy na mahahabag kay nanay at aasa ko na sana makita na ni Ate Gina ang pamilya niya. At sana din hindi pa huli ang lahat para sa kanila.